Salamat sa Ginoo. Galatians 2:20. The book of Galatians, chapter number 2, and then verse number 20. Ikaw si Apostol Pablo sa iyang testimonyo, sa iyang sulat niya ang Galatians chapter number 2, verse number 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. And then he continued to say, I will not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Father in heaven, thank you so much, God, Lord, that we can have once more your word preached to us tonight. And I pray, Lord God, that you'll open our understanding to receive your word. Help us, O God, Lord, to live our lives, O God, Lord, na ikaw, Ginoo Lord, may makita, ikaw, Ginoo Lord, may mabayaw, ikaw, Diyos ko, Lord, ang may maya. May we learn, O God, Lord, tonight that it's no longer about us, but everything now is about you. In Jesus' name, amen. 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 Usa sa ang rason, ang katarungan, nganong gisulat ni Apostol Pablo ang Book of Galatians is aron nga iyahang i-confront ang peligro na mikamang sulod sa bawo nga iglesia taliwala sa mga magtudo. Because sa hinahinay, they were living, nagbiya sila sa maayong balita sa kaluwasan by faith, and naanod sila palayo towards a salvation that was based on works. Kaya si Pablo, si Apostol Pablo, naunsa mo, nagsugod mo sa grasya, naluwas mo sa grasya, kunya karon nagtuo mo nga higpiton ka mo sa balaod o sa maayong mga buhat. Natingala si Apostol Pablo, I wonder, ingon siya, I marvel that you are so soon removed. Matod pa niya sa verse number 6. No? Galatians chapter 1, verse number 6. Ito na, ingon siya, I marvel. Tingala ko ba? Ingon siya, that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another. Actually, dili yun na siya another gospel. Pero that's not the gospel for this that is not the gospel for this dispensation. The gospel for this dispensation of grace is by grace through faith. Amen. The gospel for us today
is not the gospel of the kingdom. Amen? But the gospel of the grace of our Lord and Savior, Jesus Christ. That's another time. In the gospel of the kingdom, now is endurance unto the end. Before it's obedience through faith. Then in the tribulation period, it's endurance unto the end. Karon, ang gospel is grasya. Walay buhat. Dili balaod. Amen? Ang gospel karon is believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So there is another gospel for another dispensation, which is not really a different gospel because it's still of the Lord Jesus Christ. But the problem is, another gospel is, do they involve the work? It's still through faith, but do they work? Sa Old Testament, do they work? In the tribulation, do they work? But in our dispensation, walay works. Only the works of the Lord Jesus Christ. Ang buhat lang ni Ginoong Jesucristo. Amen? He's dead according to the scriptures. His burial according to the scriptures. And his resurrection according to the scriptures. But there is some that trouble you. You know, when you depart from the gospel of the religion for this dispensation, you will be troubled. Mo na nabitan po karon ng naman ay mag-Calvinist. Ha? Mo na karon ng naman ay mga hyper-dispensationalist. Mo na ni karon nga naay maglaglaan nga magtudlo, magwali. Mabita na nga doon ay mga missionary man ito direkta nga nito sa tuwa. Kung paila ako sa ingon nga unless I know you from another person whom I trust, and then you are recommended by that person whom I trust, that's when I can let you come in. Pero kung ikaw lang, mag-reach na ko, kailanin mo, I will treat you as a brother, I will be hospitable to you, but I cannot let you come to the pulpit. Unless until someone recommend you to me, nga akong masaligan. Ano man, mutindog pala na din eh. May nga pala nga, Karor, ayro, kung luwas ka, o diyan, mainom talaga hapon, dili ka luwas. That's not in the gospel of grace. Amen? We have a perfect salvation. But wala itay perfectong kinabuhi. We can still commit sin. I'm not encouraging you to commit sin. Kaya dili mawala yung mong kaluwasan. I would that we all live a perfect life. I would that we all live a sinless life. Although it is possible, according to the Word of God, but the fact of the matter sa atong personal na kinabuhi is, there is a relapse to sin from time to time. Amen? Even the Apostle Paul had that struggle. Di ba? Si Apostol Pablo siya nga, naay mga butang na gusto na kumuhato, di na kumabuhat. Naay mga butang na may kumuhato, di na kumabuhat noon. Oh, wretched man that I
body of this death. So as long as you are in this body, you will struggle against sin. You will struggle against lust. There will be times lust will prevail. There will be times sin will prevail. But, salamat sa grasya ng Diyos, you are still saved. Amen? Now, ang mga Galatians, naglibog sila. Wala ilang kaluwasan, ha? But, nalibog, sila. Ito si Paul, that you are troubled. Na-trouble, mo. Because the gospel of Christ was perverted. The gospel is very simple. Sir, what must I do to be saved? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Amen? For with the heart man believeth unto righteousness, not with works, not with the hands, with the heart, in the Bible. And with the mouth confession is made unto salvation. Naimingon nga, kung naluwas ko ka, kay bidawat ka ni Jesus Christ, kay gipadawat ka kay Jesus Christ, di ko kaluwas, walang matawanan. O saan ba yung pagkaluwas? Hindi ka mo dawat. Kaya kung naluwas ka, kaya nag-sinner's prayer ka, di ko ka maluwas. Kano sa bang ka naluwas? Kung wag ka nag-sinner's prayer. Ano yan ang Bible? Na yung mga tao, magpa-bright. Magkamoto, orang po nila, kaya po nagpa-bright. The simplicity that is in Christ Jesus. Simple kayo. Gihimo sa Ginoong simple. Yano, pasagtan, maangkon sa tanan. Ang kaluwasan. Now, in chapter 2, the Apostle Paul openly rebuked Peter, the Apostle Peter, for his double standard o tungod siyang kahadlok sa tao. That's verse 12. For before that certain came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. Hadlok siya ba nga, Pedro? Anong ubat magkakaon ng mga pisot? Ito, pisot sa. Hadlok siya ba? Ingon si Paul kay Peter. Amen? Amen. He feared the circumcision. He feared the Jews. Nga nakita sa iyahang leadership. Nga naman, kay kining mga Hudiyo, they put kanang so much value ba? No? Nga unbiblical of emphasis sa circumcision. Kaya lagi, kinahanglan kay magpatuloy ka kung tinuod kang luwas. Kay mahimo naman kuno ka Hudiyo kung mudawat ka kay Jesus Christ. Mahimo ka Hudiyo spiritually. Aw, naaraman din na spiritual Hudiyo nga nang magpatuloy physically. Na ang tuli nato spiritual circumcision man. Amen. Dili man literal or physical circumcision. Ang atong circumcision kana maghihimo dili sa kamot sa tao. Amen. Kung dili gihimo sa Espiritu.
So, nakutaw na po sila ni. Nalipong na po sila ni. Amen? And they are gaining great influence in the church of Galatia. Kaya mga Gentiles, uncircumcision na. Dahil mga Hudyo, kurang gitawag circumcision. So, makabasa ka ni ka circumcision o ka circumcision. Circumcision means mga Hudyo. Uncircumcision means mga Gentiles. Hintil. So, kita, mga hintil. Amen? Kisa may Hudyo na rin. Hudyo na kanda ko. Dahil nila. Now, the Apostle Paul corrected this false gospel and emphasis mga igsoon placed on outward works for salvation. Mo hindi pangita usab kanang outward work of salvation. Now, the Apostle Paul is not against that. Siya mismo ningon siya, work out. Amen? Your own salvation. So, dili na siya, walay supak si Paul, ana. Walay supak si Paul sa gingon ni James nga, ipakita nako ang pagtuon ni mga buhat, ipakita nako ang akong pagtuon nga may buhat. Walay supak si Paul, ana. Amen? But the problem is, kung imong iwali, na kung luwas ka, kinahanglan magpatuli ka, kinahanglan di mo simbag ka, Domingo buntag, Domingo gabi, Miyerkules gabi, kinahanglan yung ka mag-tithes, kinahanglan yung ka. Those are good Christian works. Amen? And kinahanglan nato ng buhaton. Angay nato ng himuon. Amen? Nga musimba kita, mualagad kita, mutites kita. Amen? Pero kung ang imuhang motibo na is aron nga ang imong kaluwasan mapamatukan yun, sultihan ang mga igsoon, ang kamatuoran na ikaw makuluwas, si Jesus Christ namatay dito sa Krus Kalbaryo. You cannot dispute that. Amen? Hindi mo na masupak. Maubitaw na ang atong kaluwasan is tungod kay misalit ta sa kamatayon, paglubog o pagkabanhaw ni Ginoong Hesukristo. Wala na naikulang, wala na sobra. Amen? Makulang lang ta ang kaluwasan dili. When Jesus Christ died on the cross, He said, "It is finished." Now, naman ko sa Bible, basta inyo ng mga example, follow the example of Jesus Christ. Hey, paminaw mo sa one. The example how a godly life must be lived. Pero wala i-appeal ni Jesus Christ na example na mamatay ka sa krus. Usa lang ang kaluwasan sa pangalan. Ang gihim mo lang ni Jesus Christ dito sa krus. Amen? Ang problema mga igsoon is they were entangled again with a yoke of bondage. Bitalik problema po nato sa mga daghang mga churches mga pero panadaghang mga pastor karon. Muna itulo sa wali na. Pag di ka man, tungluhon ka sa Ginoo. Hey, tunglo wala na may tunglo sa Kristohano. There is therefore now no condemnation. Kastigo na. Pero condemnation wala. Pag di ka mutites, tungluhon ka sa Ginoo. Pamina mo may soon. Listen to me.
when you do not tithe, you are disobedient to God. Amen? God will not bless you, but He will not condemn you. Tapos sumpayan. Kung anitay tayo tawanan, di mo siguro niluwas. Kita dahil mo ko, malililuwas kayo. Huwag lang yung tiles. Ano man ang tiles? Appeal ba nila sa kaluwasan? I'm not telling you to not tithe ha. Kaya balod yung muna ko, umuwalid yung kulit yung tithe eh. Pero di na makapawala sa kaluwasan. Amen? Di po na makapatunglo ni mo. Di lang ka panalanginan. Di lang ni mo mapamatutan ang Ginoo. Amen? Di lang maabuli ang langit sa imuha. Amen? Doon na lang mga problema mo ako. Because God has a way of taking what's His. And He wants us to learn the lesson. Problema lang sometimes we learn the lesson the hard way. Saman, the hard way or the highway? So, yan ipinamtuman ng mga Galatians in chapter 5 verse 6 that circumcision was irrelevant, but it was only by faith. In Galatians chapter 6 verses 14 and 15, Paul emphasizes again the new birth over obeying the works of the law. Sa una, salvation, ang another gospel is obeying the works of the law. Mao man ang dunay law. Mao man ang dunay nga napugin mo na by faith, mo nang it is going to be accounted to you as righteousness. Karon, ang salvation is obedience to the gospel by faith. Kung sa may gospel, Jesus Christ, according to the Scriptures, died, buried, and then, according to the Scriptures, rose again. That's the gospel. You obey that. Amen? By believing the Lord Jesus Christ, and then you are saved. Now, in Galatians 2:20, makita niyo diya, the life that I now live. Kanang word, the life that I now live, which I now live in the flesh. I live by the faith, not even our faith, amen? But by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Now, you must remember that every child of God has three lives. First, we had a godless life. Amen? Kanya kita ng kinabuhi nga watay Diyos. Patay ta spiritually. Di ta magtotoo kay Kristo. Baliwala si Kristo sa atong kinabuhi. Baliwala ang pulong sa Diyos. Baliwala ang pagsimba. Baliwala ang pag-alagad sa Ginoo. Baliwala ang pag-awit. Baliwala ang pagkinabuhi. Alam sa Ginoo. Di agitaan ng kinabuhian. It was a godless life. It was an ugly life. Amen? Isa nga naman nindot ko itong kinabuhi ka na ito. Mas nindot ko sa unang pastor. Okay? Enjoy kayo. Ha? Na mga barkada, mag-inom, mag-video game, alagi, aligri, elik kahobog, katag ng mutilya. Isang asa lang suka dito, ligi dito. Nindot na. Maayo na. Dagkot dito. Manghagis pa. Mamato pa.
Magmaoy pa. Manumbag pa, masumbagan pa. Ay, parang kining hubog, mahubogan, pero katuog mo yung pagmaoy. Huwag mo ibaw. Ha? That was our life before we got saved. Godless life. 1 Timothy 1:15. Yung ang pulong sa Ginoo, the book of 1 Timothy 1:15. This is a faithful saying. Yung ang pulong sa Ginoo, 1:15. And worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Ingon si Paul, akong kinabuhi kaniadto is very different from the life which now I live. Because it was a godless life. Right. Makasasala din. Ako may pinakadakong makasasala. Kaniadto. Titus chapter 2 verse 12. Titus chapter 2 verse number 12. Yung ang pulong sa Ginoo, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. But salamat sa Ginoo, there came a time when the Word of God came unto us that we are now able to deny ungodliness. You know, the Bible says, Ephesians chapter 2 verse 12. Ephesians chapter 2:12, that at the time you were without Christ. There was a time we are without Christ, right? Being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. We are without God. So, usa sa mga bahin sa atong kinabuhi, it was a godless life. Amen? Then, ikaduha na kinabuhi nato karon is godly life. Karon na natay Ginoo, amen? Na natay Kristo. Bidawat na ta ni Jesus Christ. Niya na siya sa sunod sa atong kasing-kasing. We are now in Christ and Christ is in us. Muna atong kinabuhi karon, importante na si Kristo. Amen? Numero 1 na si Kristo. Doon na preeminent si Kristo sa atong kinabuhi. Priority na si Kristo. Muna mo simba na ta. Kay godly naman ta. Amen? Sa ato, kanang dili mo simba, dili na mao nga itong kinabuhi karon. Ang kinabuhi na ito karon, mo simba na kay godly naman ta. Atong godless pa ta, natin ka mo simba. Pero karon godly naman ta. Mo simba na ta. Amen? Manang mo tithes na ta, right? Manang mo sulbiling na ta. Muna mo awit na ta para sa Ginoo, muna mo testimony na ta, muna mo hatag na taga-spiritual, mo evangelize na ta, amen? Mo alagad na ta, godly naman. So, nabaliwala na kay godless na ta. Pero karon godly na. Luwas naman. Amen? Amen? Naa naman si Jesus Christ sa atong kasing-kasing. Giluwas naman ta sa Ginoo. Amen. Na-crucify naman ta with Christ. And the life which now I live in the flesh is no longer a godless life, but is now a godly life. Kunya, ikatulong na klaseng kinabuhi is kaning gitawag glorified life. So, godless life is the life which we have before we got saved.
The godly life is the life we should be living now. And the glorified life is the life we look forward to living in heaven for eternity. Muna ang kinabuhi nga atong gilantaw sa unahan dito niya sa langit sa way katapusan. Glorified life. Kanina tayo nga predestined. Ya, tapos kanina mga Calvinist ba na elektra ang ginawa sa Ginoo, tungod lagi anang predestination for knowledge sa Ginoo paminara mo. Di kita kanang ayaw tuwa ng ilang pagpasabutan na kay dili na mao ang ilang pasabutan sa pulo sa Ginoo. Walay gipredestin ang Ginoo sa impyerno. Kanang word nga predestination diha address na sa Christian nga gipasabot ni Pablo nga kung man ka bidawat ni Jesus Christ, ang imong padulngan nga daan sumala pa sa Ginoo, langit. Ang predestination. Amen? Ang foreknowledge sa Ginoo, dili kay balo siya kinsa mudawat, kinsa ni mudawat mo nang ipili siya sa mudawat. Amen? Ang foreknowledge sa Ginoo is kay balo siya kinsay di mudawat, kay mao siya dunay mudawat. Mo na kay balo man siya nga dunay mo to dili dunay mo totoo. Iyahang gihimuan og paagi ang kada usa nga maluwas. Dili kay kay bawang Ginoo pan mo ni ako pakamatyan. Mao rin ako paduguan. Mao rin ako ang sakripisyuhan. Kung pangutana anak nila kanang mga mutuan na kanang eleksyon, ngano nakahibaw magka-elected ka? Ngano man nahibaw nga elected? Dawa ko siya. Ako, dawa ko Ginoo. Ngano mainom ako naman di ko elect? Kay ning ampo lang kong series spread, di na ko elect. Nabi tayo Amerikano anak kong gignan ba nga? Sa Pilipinas, lahi. Ang mga Pilipino nagtubo nga walay Biblia. Nagtubo nga wala nakaduog sa pulong sa Ginoo. It was only when someone who are saved, midangat ka na mo, naabtan mi, na-meet na mo, nahatagan mi gospel tracts, niabli sa Biblia, giingnan mi nga ang kaluwasan na ani Ginoong Jesucristo. Kunya, kinahanglan na mo siyang tuhuan o saligan, but di mi kabalo saon. Because all our lives, ang among pagtuong pagsalig, naa sa mga ritual, naa sa mga gitudlo katulungan sa simbahan. So kanang pagtuong pagsalig kay Kristo mi kabalo na unless inumdum mo sa kwan sa Ethiopian yun. Kasabot ka, wala. Saan ko pagsabot? Huwag magpasabot ako. Saan ko pagtulog? Huwag magtulog ako. So, itutuluan siya nipilit. Kung man siya tuloy siya, magpabautismo ko. Ang ipangutala ni pinipilit niya. Nito o ka. Ito. Sige, bautismo. I believe. Simple kayo, I believe. Panginoon, paminaw. We got the life we live for the flesh in a fight against the Son of God. That was a godless life. The life we live in the flesh by faith of the Son of God. O nakita karon. Sa una, we live for the flesh. Karon, we live in the flesh, but by the faith of the Son of God. Amen? Amen? That's the same life. And then the life we will not live without the flesh for a future with the Son of God. So sa una, for the flesh, karon in the flesh,
But there will be a time that we will live without the flesh. Amen? So ay mo kalibo ka ng sa unod, muna yung ni Paul sa lahat. Alright? The life I now live. What mo sa muna, that is your current testimony. Amen? That is your current karon ba? Current, muna binisaya sa current, karon. Mo sa tinuod, no? Current, karon. Gamay na yung kay Gligas, yung Bisaya na yung English. No, di ba no? Current. Na, ano na yung current? Karon. Ilista lang mo ng E-N-T-O-O-N. Karon. Na, may nakatunan, no? Muna, basta musimba, ta natin makatunan. Muna ang atong kinabuhi karon. Amen. Ha? Kung saan yung kinabuhi nato karon? The life is now I live in the flesh. It must be a life of evangelism. Karon, was mata, atong kinabuhi karon, kinabuhi nga nagasangyaw sa maayong balita. Mabita na ang atong pagkinabuhi karon, ang atong pagsangyaw sa maayong balita, una by our lips. Amen? Atong pagpanugid, musulti. Then by our life, sa atong kinabuhi. Kaya kining mga tao nga di mo basa Bible, ingon si Apostle Paul, nga sa atong pagkinabuhi, makakita sa kinabuhi ni Kristo. Kita mao nga buhing epistles. Amen? We are the living epistles. Di man malakaluwas ang atong kinabuhi. Pero kung ang kinabuhi na to, pag kinabuhi na si Kristo mo ay isunod, they will get interested by the grace of God, and then it will get them ready to listen when we speak the gospel of the Lord Jesus Christ. Mapitaw na sa imong trabahuan, sa inyuhang eskwelahan, sa inyuhang marketplace, amen? Sa inyuhang panimalay, live the life of Christ. So that when you speak, ang imong kinabuhi, nag-andam ng daan silang kasing-kasing, na maminaw sila unsay imong isulti. Pero kung magkinabuhi gani ka nasukwahe, inig-attempt ni mong istorya nila, di sila maminaw. Na naman, because wala sila naandam, kaya wala nila nakita sa atong kinabuhi, ang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo na gusto na to ng ilahang masabtan. Amen? Muna ka mo mga tanon, magbinuotan mo sa inyong pamilya. Magbinuotan mo sa eskwelahan. Magbinuotan mo asa mo, kitang tanan. Kaya nato ang himo sa ingon, nagaandam sa ilahang mga kasing-kasing. Our lives must be a life of evangelism, amen? Because kinahanglan natong kinabuhi nag-iimbitar sa mga katawhan ngadto sa kaluwasan. Ang atong kinabuhi nag-iimbitar sa mga tao ngadto sa kaluwasan. Kaya ang atong kinabuhi nag-iimbitar sa mga tao ngadto sa pagpangalagan sa Ginoo. That's a life evangelism. Our lives invite people to salvation, and our lives also must invite people into service. Pangalagan sa Ginoo. Kita nila ba, mo na yung luwas din. Mo na yung kinabuhi sa luwas. Kanya, makita nila na mo din yung kinabuhi sa nangalagan sa Ginoo.
Amen? Kaya ang kalibutan niya, lahi kayo concept sa salvation. Ang kalibutan, lahi kayo o konsepto sa pangalagan sa Ginoo. Kisa may makapakita sa tama ng konsepto, kita ng mga Kristohano. Amen? A life not only of evangelism, but a life of edification. With the life which now I now live in the flesh, must be one that is of evangelism, that evangelize. Ikadua, kana naga-edify. Naga-edify. Kana bang naga-build up pa. Amen? Ingon si Paul, mga igsoon, ingon si Apostol Pablo, and I will very gladly spend and be spent for you. Mayahang testimonyo. So, he edified believers. He edified pastors and young preachers. He edified churches. Kita dinita tigguba. Kinahanglan kita tigtukod. Tigtukod ang friendship. Tigtukod ang fellowship. Amen? Tigtukod ang ministry. Dili kay tigguba ta. Ang asa ka, mabungkang na ako'y membro sa una. Nga, pag muabot na siya, bungkang ang grupo. Nindot kayong diskusyon. Maganda naman kung dapat sa una, mga men. Natapok na sila. Nindot kayo lang diskusyon. Nindot kayo lang pinagyan. Katawa. Maabot na ganito ko sa inigabot na ito. Ay mga probing question. Mahulog na sa lalis. Mahulog na sa debate. Hangtod, naiusa din na magkakwanta. Huwag nahinay ang palayo. Tapos, ang usa na po, hinahinay na po palayo. Ang usa po, hinahinay na po palayo. Hangtod, mahabilin dito, siya na lang. Nakatulad, hinahinay palayo, dito sa laing lugar, nagkatapok ang usap. Na-istorya na po siya. Ay, matawin na, magkabungkag na. Kinanglan, build their tongue. Dili tatigbungkag. Amen? Kinahanglan gani ang Christian involved sa tanan nga ministry. Di kay mag-involve lang kaani, involve lang kaniya, involve lang kaani. Ayaw pagpili, kinahanglan, kung naman gani kay pilion, pilian tanan. Mas nindot ng naa ka sa tanan kaysa sa naa ka sa wala. Amen? Okay naman po na nakay-usa, nakay-duwa, nakay-tulog, pero nindot yun ang joiner kay ka. Kung nindot kayo sa Christian ka ng joiner. Sakto na, joiner. Kasi nakaibawa na ng termino. Di ba muna yung termino sa mga young people karon? Joiner, kaya na siya ba joiner? O anak, Christian, kinalang joiner. Joiner pero makaayo. Joiner pero makadasig. Dili kay joiner pero may maguna-una og paglibag, may maguna-una og marites. Ay, nakadiscover ko na kining mga lalaki usahay mas marites pa sa babae. Kabalo ka si Juan? Ano sa si Juan? Tali si Juan. May son, if wala na malagay tayo bahay ng sulti, sa ato si katao, hindi na lang tayo sulti. Diyan na lang sa atin. Amen? Then our life, the life which I now live must be a life of encouragement. Amen? Encouragement.
Now, everything the Apostle Paul did was with the judgment seat of Christ in mind. Kabalo din si Apostol Pablo, na inigabot niya sa adlaw, na kuwaon na to sa Ginoo, dito niya sa langit, we will stand before God at the judgment seat of Christ. And then we will give an account of how we live our lives in the flesh. Diyon sa nato pag kinabuhi, ang atong kinabuhi in the flesh. So, i-judge sa Ginoo ang atong works. Amen? I-pass na through fire. Kung ang atong works may eternal value, amen? Mukam forth na siya as precious stones, gold, silver. Pero pag dili, wood, hay, and stubble. They will burn. So, you will lose your reward. Mawala ang atong reward. Dili ang atong salvation. Kaya ang salvation, di man reward. Kundi ang atong reward. You know what? May incentive ang Ginoo sa ato ang pagkinabuhi alang kaniya. Amen? Amen. What's the reward? Si Jesus Christ, giantos niya ang krus for the joy that was set before Him. Kung sa may joy ni Jesus Christ, human siya pag-antos sa krus. Tanan nga mudawat niya, tanan nga maluwas sa iyang gihimong sakripisyo sa krus. Mauto ang kalipay ni Ginoong Kristo sa iyang pag-antos. Sa ato naman po, sa atong pag-antos, pagpadayong faithful, in spite sa mga challenges, in spite sa mga trials, in spite sa mga kalisdanan sa kinabuhi, nagpabilin ng faithful, matinud-anon, true ta sa itong testimonyo, nga kita luwas, nga naata kay Kristo, may ison, dili aron maluwas, kung dili, you know what, we want to glorify God, we want to magnify Him, we want to exalt, we want to honor Him. Do na yun sa reward. Amen? Dunay reward. Para baroy nagkuhan, kana nagwali ng outer darkness. Ang dili faithful adto sa outer darkness. Wala may tao na sa pulong Ginoo. Hindi man na para sa faithful, o dili man na para sa Christian, dili man na para sa luwas ng outer darkness. Naganang versikulo, dili man po na para na itong mga hintil, dili man na para aning na dispensation. Di po na para, wala nag-isulti ni Jesus Christ, nato gisulti na ni Jesus Christ ngadto sa mga Hudyo. And the time setting is the tribulation period. Matthew 24. Mga igsoon, kamina mo. Listen to me very carefully. The Apostle Paul, wala niya biyae ang iyahang panimalay, wala niya biyae ang iyahang property, wala niya biyae ang iyahang kinabuhi din sa kalibutan na puno sa mga gitawag dili maayo nga butang. Tanan niyang gihimo, he did it for the purpose of laying up treasures in heaven. So, samtang nang kinabuhi sa Paul dire, ang iyang kinabuhi, nagatigom siya of treasures ngadto sa langit. He lived every moment of every day with the awareness that his life is short and temporary. Ang iyang kinabuhi, mubo lang. Ang iyang kinabuhi, temporary lang. Only what's done for Christ will last. Kung sa nagigihimo alam ni Kristo, maorang yun na magpabilin.
Ngayon siya sa Romans chapter 14, verse number 10, for we will all stand, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Tungkol kay nasulat na, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. 2 Corinthians chapter 5, verse number 9. Tanawa. 2 Corinthians chapter 5, verse number 9. Iman ang pulong sa Ginoo. In the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 9. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according that he hath done, whether it be good or bad. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men. Muna ang trabaho sa pastor, lisod yun. Trabaho sa magwali, lisod yun. Kaya ang pagwali, to persuade men. But we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences, knowing, mga iso, yung ano Bible, knowing, therefore the term, nahibaluta. Nahibaluta. You know, it's terrifying to stand before God, and then God will have many issues against us sa atong pagkinabuhi. Wala na siya issue against our sins. Nga naman, kay as far as God is concerned, the blood of Jesus Christ already had paid for all our sins. Pero we will be held accountable by God sa atong ihimo ini ang kabasa. O bitaw na okay, sige. Maghimo ka daw ta, luwas ka. But you will stand before God. And you will give an account of what you did in this body. Amen? Amen? Hindi ka makasala. Gusto ka? Okay, go. Ikaw matay, inom ka sa gawas. Luwas ka, gihapos, matay ka. Hindi ka may impyerno, malangit ka. But you will stand before God. And ikaw ng Bible, you will face the terror of the Lord. Bantay mo na kasalaan mo. Ingnon na ingnon ka din mo na. Bantay ka lang sa imong amahan. Yan, nakimor mo ka. Kuya, ang papa niya. Ha? Kami sa una dito sa Lubo, bukid mo kamuhagi, kuyan. Naaga rin bigla akong apuhan. Si Nanay Sipa. Umayingaw dito siya. Bantay lang yun mo, ilabot sa inyong apuhan. Bantay lang yun, ilabot sa inyong apuhan. Basta. Tibok adlaw, may kalinaw. Magmotor man ito kung apuhan. Nauna, nakasunda ito ang karaan. Motor ko, pre. Paano ito sa insurance kung apuhan? Motor. Na ako ang lugar, na ay mo aging anak na buto tapos buluksong anak. Na dahil patang dito na yun, na dahil malay yan. Ang motor dugog kayo. Mahibawaan yun mo. Kayo taga-bukid, maayo kayo na maminaw, 15 tagian ang motor. Kaya bawa nyo na sila nga, ay kayo na motor, kay isko na motor. Kayo na, yun ang motor. Kana yung mga bus, kaya bawa siya nga, El Paso na nga bus. Layo pa kayo ha? Kaya na nga, si BC ron. Corominas ron. Ay, maron, otobason, mahibaw. Muna, ang motor sa kong apuhan, mahibaw na ka na yun. Nga, wala si Tatay Pablo lang yun. Iling abot ni Tatay. Amin na yan, amin, amin. Wako man na kayo malo, wako ka malo, pero wala ikaw, wala kulba. Kaon sa kaon, kaya mga apuhan, kaon mo. Dala mo itong biskuit at sa kasako, di ulit. Kadaghan mo may, ali pa yan. Pero wala, ikaw na kayo sana,
Ang imuhang kinit kita sa biskwit, ginagbit kayo. Ang imo makauban, na ikaw. Kurbana ka. Ini kilong-kilong na. Mag-istorya na si nanay o si tatay. Bingon na kana si Jade ay. Wanda. Bingon na tayo na si tatay. Jade! Wala na. Wala na. Ihiwan na ka. Matubang na ka. Masaya mong gibuhat? Wala, Roberto tayo. Hapa! Apa? Pag-igong hapa. Latos yun na. Sanga sa sambag na gamay. Nga nga kung apuhan, pahapaon ka, pero di ka sa lubot bunalan. Kay, wa man ay ipik ng sa puro mo dapat alam ba? Anak ka bunalan, bitaw sa kanan. Dire. Hindi ka umma sa punta, katawaan ka sa imuha mga igagaw, sa imuha uyuan, kay klaro kayo ang agi sa latos sa imuha. Muna sa una, may ko na ganyan kung bukan yung sa una, binigbandong sa kong apuhan sa una babae, patuog yung bidayon. Yung ganyan, bantay lang kasi mong apuhan. Bantay lang kasi mong apuhan, basta ining-apot sa mong apuhan. Naibaw ko sa terror sa kong apuhan. Unsa pa ka sa terror sa Ginoo. Amen? Diba ni? May son. Kinahanglan natong kinabuhi must be a life of evangelism. Must be a life of edification. And it must be a life of encouragement. Ang ato encourage dito ka magkaroon. Amen? Kung kanay mga lalaki niyang people, mag-istorya ko ba, wapo ka sport ba, wapo ka plus ba, ignan yun yan, luwas. Luwas. Dili noon, ayaw, anak, hindi mo na luwas. Datay noon si Baal para maluwas ka. Epekto na to. Ikay ko pahabay ba, ibugay ko ba, hindi ko katubay. Tapos dili day luwas. Amen? Ay namuyog na po dahi, wapo kay dahi, kananaambutan kay dahi, wag ibisyo dahi, nigirili dahi, inom dahi, digil pa niya, wag digil magbubugoy dahi, ang grado dahi, dako kay dahi. Kanya, luwas. Di noon, halhalan ka. Hambog ka pa, di man dahi luwas. Ang hambog ka ka ng luwas. Una, kung luwas ka, kalimti ng dili luwas sa mong kinauwi. Bulagi ng dili luwas. Amen? Di ko na luwas. Problema ni mo na pag dili luwas. Problema ka na pag dili luwas. Na kay asawa dili luwas? Di ka ka-tights. Imong asawa, imong bana dili luwas, di ka ka-tights. Di ka kasimba. Di ka simba Domingo punta, di ka simba Domingo gabi. Di ka kapil sa prayer meeting. Inyo niya mga anak, dili makapil o youth camp. Anak na may gisgutan, pastor. Asa mo na paingon, ato mo na paingon, pag di ka maminaw. Maminaw ka. Amen? Pangutan aning mga elderly. Pangutan aning naminyo, mga dili luwas. Pangutan na ma'am, nindot na dili luwas minyuan. Brad, nindot na maminyo ta dili luwas. Tanaw na ito ko sa ito bag mo. Mayroon din na hindi ako. Yung dili tayo. Before mo manguya, before mo magsulot, dadadere,
Mahibaw ako advance nga, Pastor, kini nga ko ron bisita, nanguyab na ko ni. Unya, dili ra ba ni luwas? Amen? Pastor, gidaan ako akong classmate, Pastor, bago pa kay Pastor. Ganahan kay ko, Pastor ko, Pastor ba? Hindi pa man luwas, pero ako gidaan ni Pastor. Pero luwasan yun, Pastor. Luwasan yun. Pagluwas ko. Amen? Hallelujah. Praise God. Kinahanglan ito kinabuhi, maka-encourage. Maka-discourage na oy. Kaya masinupakon kasi Ginoo, maka-discourage na. Pero kinahanglan ito kinabuhi, maka-encourage. Maka-encourage ba nga? Manimbat na tanan. Amen? Nangalagad na sa Ginoo tanan. Maka-encourage ba nga puyog sa... Di kay... Adi lang kong Pastor. Brad, puyog kasi extension classes, Brad. Adi lang kong Pastor. Nano di ba ka mo puyog sa extension classes? Ay, ganahan sa mga kaaway, Pastor, kay ato bitaw sa area, magsigil na maglingkod. Sige lang istorya. Sige lang doon ML. Pag ginawa mo, kayo ganun po extension kasi, ibili nyo yung cellphone. Ayaw nyo nagdalahan dito, sige lang po ML dito. Kabalo, biya nyo po kabalo po eh. Sabi nyo ko, kabalo. Nagpaabot lang ko nga, aning magwali ko karon. Sabi daw niya, kung ginalikaw, gabihan din mo kulong, gabihan din mo kulong. Wato ka kasabot niya ito, kung ginawalihan ka na dubinto. So, gusto gini mo nganlan ka na ko. Wato ka kasabot niya ikaw to. Amen? Hindi ko ganahan, Pastor, kay ang kami dito na sige lang kiat-kiat, sige lang dula-dula. Ha? Hindi ko mukuha yung Pastor, kay hindi ko mapil ng choir Pastor, kay nabintan sa choir. Ibig nga kami ng mga tal, nayabag na inoon, magyagaw na inoon, kay hindi mo tarong practice. Kung saan pag-encourage na, hindi na alam maka-encourage yung ginagawa. Ay, di na lang kumapil ang kanang prayer meeting, Pastor, kay mag-ampo na ganito, Pastor, sige magpanguhin. Sige panguhin ko na ba? Sige panguhong. Nag-ampo na ta, Pastor, sige panguhong. Panguhungan ta, Pastor. Ayaw, sa pag-encourage siya na. Maka-encourage. Amen? Maka-encourage. Ang atong kinabuhi karon evangelist ta tanan. Musugid ta. Gusto mo ta daghang maluwas. Tapos kadua, maka-edify. Ikatulo, maka-encourage. That's our life in Jesus. And the life is now, I live in the faith. I live by the faith of the Son in the flesh. I live by the faith of the Son of God who loved me. And He gave Himself for you and for me. Ano na lang yun? Among amahagi ng ito ng Diyos na balaan, Lord, thank you so much, Lord, for saving us, for keeping us safe, that we have eternal life, that we are saved. Once saved, always saved. Lord, true, wala, hindi perfect among kinabuhi. It's supposed to be godly now because we have been done, where we were done living a godly life, ungodly life. But Lord, tayo mga panahon na hindi godly ang among kinabuhi. That's why we are not able to glorify you. But Lord, help us to that, Lord, to get encouraged so that we can be faithful and we can be truthful, God, sa among kinabuhi. Aron Ginoo, Lord, and atubang niya namo nimo, dili ang imong terror, but the joy of the Lord
may musugat ka na mo. Amahan ka langit no, Diyos na balaan din, O Lord. Help us, each and everyone here today, tonight. But Lord, nining sumubong nga panahon, na diin, mahimo na mo ang personal na worship ka nimo, pag-exulti ka nimo, mahimo. Help us, O God, Lord, in our need, na Ginoo, sama ni Apostol Pablo, ang among kinabuhi, may mong kinabuhi, sa evangelism, sa edification, o sa encouragement. In Jesus' name, palipod ko mga ulo, yung mga mata. Our lives must be a life of evangelism. Ang imong kinabuhi, nagasaksi ba? Alam ni Ginoong Jesucristo. Your lips and your life. Because that's how our lives are supposed to be. Is your life a life of edification? Is your life, or are your lives a life of encouragement? This afternoon, before God, you will say, Lord, I want my life to be an evangelistic one, an edifying one, and encouragement to others. Because I want my life to glorify you and to magnify you. Salamat sa inyong kaluwasan ako, Ginoo. But I want my saved life be one of a godly one, be one of a good one, for your honor and for your glory. You may have struggles, but you can ask God's help tonight. If you want help from God, if you want to make that declaration before God, a bold declaration na Ginoo, sumumrasis mong kaloob. I will have an evangelistic life, an edifying life, and an encouraging life for your honor and for your glory. You will come before God, you speak to God, and allow God to speak to you tonight. You may want to come, you come. You know, just, if you want to come, if you want to make business with God tonight, the altar is open, the altar is here. Just come. Dear God, Heavenly Father, thank you so much, God, Lord. Lord, in this word, sa di pa ka mapalit, himuha na meaningful ang among kinabuhi. Himuha kinigin, O Lord, na makapahimaya ka nimo, makapasito kong gusto nimo, God. Help me, God, Lord, personally, to live a life, God, Lord, that will glorify you, God. A life, God, Lord, that will evangelize, a life of God that will edify, a life of God that will encourage God, Lord. The believers, the church, a life of God that will reach the lost for a saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Ginoon ang kapunong niya ako sa mga tubangan, nagapangayo niya ng mga kahimuan sa ang kinabuhi. I need your grace, I need your power in my life. Pero God, Lord, I pray na unta ka ng hapon. Ako kining malawat. Aron si Ginoo, Lord, ining simana. Ginoo. Ako kining Ginoo, Lord, na mahimog mabuhat. Ano, God, Lord, I pray, Lord, pinundog niya ko kanunay, Ginoo. Tanduga ako kanunay, Ginoo, Lord, na ma-renew na ako, Ginoo, Lord, kada ano, kining ang commitment kanimuhan. Dili na ako ni malimtan, dili na ako ni Ginoo, Lord, mataligaman. Rather than, Lord, this will become the norm in my life.
oh God. Because Lord, I do not want to stand before you terrified, knowing, oh God, Lord, the terror of the Lord. I pray, oh God, Lord, on that, when I come face to face before you, what I will hear from you, what I will be facing, oh God, Lord, is the joy of the Lord. That will say, well done, thou good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. Amahan ng langit ng Ginoo, Lord, may I be an asset, may I be a blessing, may I be, oh God, Lord, a blessing, oh God, Lord, meaning a church, ang mulaton, sa ministry ng church, usap Ginoo, Lord, sa akong mga pamilya, Ginoo. I commit to you, God, everything tonight. Help me, Lord. In Jesus' name, amen. 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 Karong hapon, doon natay kananaan i-prepare nga sa Rosado. So after sa closing prayer, yapin na lang po o ready na ba niya? Ready na? Ha? Yapin na lang po dayon ang food so that diretso na ta. Para dili ta kayo magabihan karong gabi. Amen? Amen. So this is in celebration of the birthday of Sister Fritzy. Ako yung dyan giandaman. Amen. Alright, ganitong kantaran palihog. Ato na yung offering ko. Ako na ito. You have offerings to lay before the Lord tonight. Ang ginawa mong panalangin. Let us pray for the offering, brother. Janmar, palihog tag-ampo para sa offering. Mag-ampo ka, mahal na nagtulong sa balangin o sa pulo. Saan lugar, unang lugar, yung pulong lugar, yung lugar, ang itong kalang lugar, Lord God, I pray na kaning praying life, Lord God, panalangin Lord God, Lord God, Amen. God bless you as you come. Lay your offering before the Lord. Prayer. Afterwards, appeal ang pag-ampo, pagkaon, brother. Then afterwards, diretso na tayo dito, skillet. Magpuna ang mga senior citizen. Unaon doon nato ni sila. Pagkahuman ang mga ladies. Human sa ladies, ang mga men, ang young people, o yan na lang mo. O yan na lang mo, hindi ka purot na. Bitaw, alam mo na sa nato ni mga dagko. Ayaw mo makikumpetensya mga young people. Wait. If there's one thing that you really need to learn is wait. Be patient. Amen? Ya, makakaton mo o nga saka makakaton mo angkon nga anak yun na basta mga bata pa. Bukog raw say ato. Kita una na ito ng mga dagko sana. Kamo mga young people, ulahin mo ha. Hindi mo makiklumba sa mga adults. Alright?
Magampo ta, dalay ko ng mga naman, dagang kayo salamat man sa kadaugan ng mga lawang. Kami nag-bless kayo naman sa mga pulo ng mga lumog, hindi nangin, magamit ng mga spang ng adlaw ng Lord Jesus. Salamat kay man, nabisan pa man sa mga kabisi. Ikaw naglatagyan kayo, kada domingo man, kasimba kami na kanimo man sa Espiritu Kamukuran. Lord Jesus, so pumaulit ka ron, ikaw naglatagyan ng Ginoo, naglatagyan ng mga manda ng Ginoo, mga sapiens, some Lord Jesus, bisan naman sa mga pagkasaluhan na ron, ikaw Ginoo, na ikaw bless ni sa celebration Ginoo, sa birthday sa Maso Ginoo, na 59 years of Ginoo, na ikaw naglatagyan niya lugang pag kinabuhi Ginoo, na hindi siya magaling Ginoo sa paksan sa mga bulong Ginoo. Kami ng Ginoo, ang mga kumain sa puro kami ng Ginoo, bisa naman sa church Ginoo, ang hindi Ginoo. Lord Jesus, wala kami Ginoo, wala ikaw. Sa ating tanan, ang saling sa ngalan ng Jesus. Amen.